Kamakailan kabayan, ay napabalitang maraming kababayan nating nasa produksyon ng pagkain, lalo na ng hayop at isda, ang mangangailangan ng mga karne na tulad ng sapato, itik, o ang mga inaangkat pang karne na tulad ng sa Peking duck. Ang Peking duck kabayan ay matatagpuan sa mga bansang tulad ng sa China. Umaangkat pa ang Pilipinas ng karne nito o kaya'y nagpoproseso ng ready-to-cook na karne ng Peking duck. Nasabing kapag niluluto o kaya'y pinuproseso ang karne ng Peking duck ay may mga espesyal na paraang gamit. May kaugnayan dito kabayan, sinabing kung dito na sa Pilipinas pararamihin ang Peking duck, ay maraming nag-aalaga ng hayop ang makikinabang at magkakaroon ng hanapbuhay. Maiiwasan pa nila ang pagpasok ng mga sakit na tulad ng avian diseases. Kung kaya't ito'y dapat na pag-isipan ng mga nasa pamahalaan para maraming Pilipino ang makinabang sa Peking duck. Mabago tayo ng usapan, marami kayong mga ducks dito, iba-ibang klaseng Iyon ba hindi nyo, halimbawa itong mga Peking duck na ito, hindi ba nyo binabalak na gawin ito yung ginawa ninyo sa Malad? Actually sir, may mga project din naman na ginagawa tungkol dun sa Peking duck o yung Muscovy duck natin. So ngayon lang medyo focus kasi tayo dun sa Philippine native animals natin, kaya inuna lang namin yung local duck natin, yung mallard duck. Ano ang pagkakaiba nito kung ang problema pag-uusapan natin yung pagpaparami at saka pagpapalahi? Problema po sa yung mga ganitong klaseng lahi, kagaya Peking duck, ibang-iba ba kaysa sa mga mallard? Hindi naman po, halos pareho naman kasi sila eh. So yung namang Peking duck kasi develop na sila sa ibang bansa. So kaya ginaya lang natin dun sa ating local ducks para makahabol naman tayo. Sa isang Peking duck na mature na, mga ilang timbang, mga ilang kilo ang tinitimbang? Ito po from 2.5 hanggang 3 kilo kaya Ganon. Malaki, lalo mga lalaki. Tapos makarni ba? Makarni talaga. At saka masarap. Sabi nga ho nila, bibihira ang kumakain ng akala nila hindi maayos ang karne, pero ang Peking duck siguro ka Jerry na natikman mo naman yung kalderetang Peking duck natin dito. Tsaka so, yan sa pinagmamalaki natin. Tsaka yung kung hindi masarap yan, hindi yan magiging mainstay ng mga Chinese restaurant sa Pilipinas, Ay, ka Jerry, lokong-loko ang mga insik sa Peking duck. Na sana, yun nga, matutunan din ng Pinoy kumain nito. Hindi, madaling matutunan niya kasi pagka pupunta ka sa sa isang Chinese restaurant, kung minsan sasabihin sa iyo, you want Peking duck? Sabihin natin, sige, Masarap sir, pero yun nga, may kamahalan doon. May kamahalan? Oo, pero sa nakikita natin, kung maganda ang produksyon natin, pag-aalaga natin, siguro hindi naman kailangan na ganon din kamahal. Pero sabi mo, Freddy, dito sa lugar nyo, angkop na angkop sa pag-aalaga ng Peking duck. Sa mga maiinit na lugar, medyo hirap sila, Oo, yun ang napansin namin nung unang kumuha kami nito, nag-alaga, na kasi meron din kaming mga native nga dyan, na pagdating ng tag-init talaga medyo hirap sila kumpara dun sa native natin. Pero sa lamig naman, tuwan-tuwa naman sila at hirap na rin yung mga native natin. Kasi yan ang klima rito sa Alfonso. Alam mo, sabi nga ni Christian, itong Peking duck pagka pinalalaki na sabi niya madaling mangitlog, nakakapangitlog na maganda, pero ang problema hindi sila naglilimlim. Hindi naglilimlim ang Peking duck. Kaya ang ginagawa namin pagka ganyang nangingitlog sila, incubator, at the same time yung natural pa rin na pamamaraan na sinasama namin sa mga manok namin na inahin. Ang Peking duck kabayan tulad ng sa itik, sapato o bibe ay kayang alagaan ng mga Pilipino at akma rin sa klima dito sa Pilipinas. Peking duck kabayan mula sa palatuntunan, ating alamin.
local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, antabay po kayo sa isa pang paliwanagan ukol sa mga matataas na uri ng baboy sa ating dagdag kaalaman. Pagkalipas lamang ng ilang sandali. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Racing Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, dahilan sa malawakang pagtalakay ng mga paksa ukol sa mga magagandang uri at matataas na lahi ng mga baboy na alagain, marami na rin namang mga backyard racer ang nagsisimula ng maglahok ng mga ganitong uri ng baboy sa kanilang kawan upang wika nga ay maitaas ang lahi ng mga nasa kawang alagaan. Iba't ibang uri at lahi ang naririto sa Pilipinas at makukuha ang mga ito sa mga breeder farm na nangunguna sa pag-angkat ng mga matataas na lahi ng baboy. Hindi naman kailangan ng mga backyard racer na kumuha ng mga tinatawag nating grandparent stocks o kaya yaong nangungunang level ng mga lahi ng baboy. Sapat na yaong F1 wika nga o kaya'y kung ano ang maipapayo ng mga dalubhasa ukol dito. Halimbawa, naririyan pa rin ang mga magagandang lahi tulad ng Landrace, Large White, Pit Train o Durok o yaong available sa mga breeder farm. Ang mahalaga kabayan ay yaong magbibigay ng pakinabang sa isang mag-aalaga. Malakas yung benta namin ng barako, especially yung mga terminal lines namin, yung Pitrain Durok, Durok Pitrain, tsaka yung meron kami yung bago ngayon, yung White Pitrain naman. Ano naman yung White Pitrain? Yung White Pitrain, cross siya ng 4 white breeds, tapos terminal bore siya. Ano yun? Secret na yun. Secret. Okay. Ano naman ang, yun, siguro hindi secret, yung characteristic nito?
Ganon din, parang terminal boar din. Very fast growing, maskulado, tapos maganda mag-perform reproductively. Meron kaming mga tanong na tinatanggap. Unahin muna natin yung binanggit mo nga. Ano yung tinatawag nating terminal breed? Terminal boar, kumbaga yun na yung, kasi since from the word terminal, yun na yung end niya. So yun yung kinocross mo sa inahin, tapos ang anak nun, yun na yung pang market hog. Ano ang ipaparis natin sa kanya? Usually yung F1 na inahin. Saan manggagaling yun? Sa John and John. Sa ngayon, kabayan, marami pa rin nag-aalaga ng baboy ang walang kakayahang makagamit ng mga matataas na uri ng mga baboy sa kanilang kawan. Kung kaya't, marami pa rin ang nahihirapang magpalaki ng kanilang mga alagain. Dito, kabayan, malaki ang maitutulong ng mga extension farm ng ating pamahalaan kung sila'y magbibigay ng serbisyong artificial insemination na ang similya ay makukuha sa mga farm na available dito sa Pilipinas. Kabayan, ito lamang ang paraan upang lalo pang maitaas ang level sa pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas na siyang isa sa mga nangungunang industriya sa pananakahan sa buong bansa. Dagdag kaalaman, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pagkain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po nating kabayan ay mga kasagutan sa mga tanong at requests mula sa mga nanonood ng ating alamin sa YouTube. Q&A pagkalipas lamang ng ilang sandali. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa Hog Racing Seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na babuyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657.
Okay, kabayan. Sa mga tanong na tanggap ng ating palatuntunan, ang isang tanong ay mula kay Ginoong Resteus Capicoy ng Araulio University. Saan makakakuha ng mga magagandang uri ng manok? Una, kung mga native na manok, kabayan, ang pag-uusapan, ang darag chicken ay makukuha sa Binangonan, Rizal. Ito po ay sa Esperanza Farm. Ang mga imported na manok naman ay sa Candon, Ilocos Sur, makukuha sa Fernandez at Sachi Farm sa nasabing lugar. Narito po ang mga telephone number ukol po sa darag, kabayan, sa Esperanza Farm. 0918-377-8706. Sa Candon, Ilocos Sur naman sa Sachi Farm, kabayan, 0915-751-9785. Doon po ninyo makukuha ang mga informasyon ukol sa mga manok na inyong gusto, kabayan, at pwedeng alagaan. At ang ukol naman sa mangga na inyong gustong mapamulaklak, kabayan, kailangan dito ang tinatawag nating flower induction, pampabulaklak sa mga nasabing puno. Tanong mula kay Lynn Santiago ng Maynila. Ang ukol naman sa mga matataas na uri ng tilapia, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginoong Jimmy Kwan ng Muñoz, Nueva Ecija. May mga matataas na uri po sila ng tilapia sa Blue Bay sa nasabing lungsod. Ang telephone number ay 09209563-803. Ang request, kabayan, ay mula kay Bing Garces ng Maynila. Okay, Jimmy, sa ginagawa ninyo ni Nick, di ba? Sa halimbawa, yung pagse-separate ninyo, yan ba ibinasin ninyo sa ginagawa nilang sexing o paraan ng pag-aalaga ng tilapia sa Thailand? Pare-pareho po, pinipili pa rin natin yung babae sa lalaki. Bago natin finally makapagpili ng mga inahin na gagamitin sa mass production ng fingerlings. And pagka nilagay nyo rito, mga gaano kalaki ba at gaano karami ilalagay nyo sa fish pond na ito? Sa pagpapalaki ng mga breeder, ang sinusunod pa rin namin ay yung conventional na density na 5 pieces per square meter. Ganon. So ibig sabihin, 5 pieces per square meter, normally mga 3 hanggang 4 na babae at saka 1 o 2 na lalaki. Pero sa nakikita ko, meron kang ipinapaliwanag kanina. Yung sabi mo, mas maganda ang paraang likas, yung natural dito. Yes. Nagpaparami kayo ng similya o ng mga fingerlings ng kawag-kawag kaysa dun sa mga laboratorio. Yes. Pero hindi ba nasasayang at nakakawala lamang ang mga tilapiyang maliliit? Ang ginagawa namin, pagkagaya sa amin na natural ang fry collection namin, o yung tinatawag nating pond base, ang ginagamit namin na breeding pond ay maliliit lang ang area. Para madaling maikutan ng nangongolekta ng similya ang kabuuan ng pond. So, kung mapapansin nyo yung mga ibang fish pond na nadaanan nyo kanina, ginagawa na naming maliliit kasi mas efficient ang pagkukuha ng similya. Pero nakakakawala, marami sila. Saan ba na sila naglalagay kapag nariyan na sa loob? Ang mga similya na binitawan ng mga inahin ay sa unang mga 5 araw yan, pumupunta sa tabi talaga ng fish pond yan. Kaya ang mga tao naming nangongolekta ng similya ay every 30 minutes umiikot sila sa buong fish pond para nasisimot lahat. At ito naman ay malalaman namin kung masipag yung kolektor namin kasi pag nagpatuyo na kami at marami kami nakitang lumalaki na similya, ibig sabihin hindi masipag ang kolektor. Hindi masipag at maraming napapabayaan. Alam po ninyo, kabayan, nasabi na nga po natin sa ating palatuntunan na huwag lahat ng makikita po ninyo sa internet ay dapat paniwalaan, tulad halimbawa ng sa isdang tilapia. Kung dito sa Pilipinas, kabayan, ang pag-uusapan, makatitiyak po kayong malinis at maayos ang pag-aalaga ng mga isda na tulad ng tilapia. Commercial feeds ang gamit, kabayan, maayos na alagaan at mga paraan. Ang lahat ng ito mula sa Q&A ng ating palatuntunan, ating alamin.
The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pagkain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Antabay po kayo, kabayan, sa ating GSK mga pagpapakitang gawa o demonstration ukol sa mga livelihood seminar na pwede po ninyong salihan. Mamaya sa ating Gabayan sa Kabuhayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa hog raising seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Bueno kabayan, para doon sa hindi nakadadalo sa mga seminar ng ating alamin sa GSK, narito ang ilang halimbawa o mga pagpapakitang gawa sa ating palatuntunan, ating alamin. Panoorin po ninyo, kabayan. At ano kaya yung pinakaunang magiging dahilan natin kung pag-aalaga ng baboy ang pag-uusapan? Ano kaya? Income. It should be money. Dapat tsakin natin na pag tayo ay pumasok sa pag-aalaga ng baboy, tayo ay kumita. At if possible, a lot of money. Now we will start with this. Gross income of 52,500 pesos per sow per year. Kada isang inahin, you can generate an income of 52,000 pesos. Bawat isang inahin na inaalagaan. A net income of 23,000 per sow per year. Ang tinatarget talaga natin dyan is we will make money na hindi bababa sa 2,000 kada buwan kung tayo ay nag-aalaga ng inahin. That will be very ideal. 2,000 pesos from one sow per month. Pwede pa natin yung itaas hanggang 2,500 if we can make our production system very efficient. Babawasan natin yung tapon.
ng resources. And the resource na kadalasan nasasayang ay feeds. Yun din yung pinakamalaking cost doon sa swine production. We can achieve that income kung kaya nating mag-produce ng 25 piglets per sow per year. Kung makapagwalay tayo ng 25 biik mula sa isang inahin sa loob ng isang taon. At ibig sabihin ng 25 na yon, dapat walay na biik na maganda yung quality, yung naibebenta sa tamang presyo. Sino ang familiar dito sa mga figures na yon? 114, 130, 30 plus 10 equals 154. Yun yung number of days, araw ito. These are all number of days. 114 is the gestation period ng baboy. Ito yung haba ng pagbubuntis ng isang inahin. Okay? Simula papabulugan yung inahin. Kung successful ang pagpapabulog or ang pag-artificial insemination, in 114 days, plus or minus 2, manganganak yung inahin. Yung 30 is the lactation period. Yung 10, the 10 there is what we call the non-productive days. Non-productive days because this is the period between weaning nung pagwalay ng biik at saka doon sa pagpapabulog. Yung magbubuntis na ulit ang inahin. The objective of the swine industry is to reduce 10 to 5 if possible. Na dapat 5 araw pagkatapos mawala yung biik ay mag-hit na ulit yung inahin para mapabulugan na siya. Kabayan, kung sakali pong may mga kahilingan kayo ukol sa mga seminar na gusto po ninyong salihan, kontak lamang po kayo sa palatuntunang ating alamin. Ang mga telephone numbers ay nasa inyong TV screen o kaya personal sa tanggapan sa Parañaque City, Green Heights Subdivision sa Sukat sa nasabing lungsod. Gabayan sa kabuhayan ng palatuntunan, ating alamin. Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang ilan sa mga successful hog raiser po ng FeedPro at ng ating palatuntunan na tiyak na pamamarisan ng mga nais na mag-alaga ng baboy sa maayos na paraan. Extension Service Kabayan, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext.
Alam po ninyo kabayan, itong mga nakalipas na linggo, napadako ang Feed Pro at ang ating palatuntunan sa mga bayan sa lalawigan ng Rizal. Mula sa Tanay, sa Binangonan, sa Morong at iba pang bahagi ng nasabing lalawigan. Ang mga ito kabayan ay napiling huwaran o modelo ng Feed Pro sa pag-aalaga ng baboy. Sumusunod sa mga paraang maayos at okay po sa ating kapaligiran. Gamit ay pakaing Feed Pro at paraang PIGS. Narito ang isang halimbawa, si Miss Ana Magalanda ng Morong at Binangonan. Paano ka nagsimula ng pag-aalaga ng baboy? Ito ba matagal ng balak mo? Matagal na ninyong ginagawa ng pamilya ninyo? O ikaw pa lamang ang nag-umpisa? Ako pa lang po sa pamilya na. Bigyan mo kami ng konting kwento. Kasi po before, interesado talaga ako i-develop to as farm. Nagtanim ako ng dwarf buko. Okay. Kasi ni-research ko rin siya. Pag namunga yan pala, 250 to 300. So nag-start ako ng mga 50. Tapos sabi noong nagsusupply niyan, kailangan ng mga organic fertilizer. Okay. And then, sabi ko parang kulang pa. Gusto ko pa ng kasama na product ng buko, which is yung makakatulong din. Naisip ko ito, nag-research lang ako ng kung paano walang amoy. Ngayon, ayun, naalala ko yung mga pinagpapapanood kong kasi friend ko kayo sa Facebook nakikita ko lahat yun. Tapos yun, kinontak ko yung Feed Pro. Tapos kinonfirm sa akin, nag-seminar ako. Yun nga, wala talagang yung kailangan kasi hindi maamoy talaga. So, ibig sabihin yan, ang unang-unang hinanapan mo ng solusyon sa problema, yung masamang amoy. Yung amoy. Kailangan, kasi maraming bahay dyan eh. Pero ano to, lake shore ito, ibig sabihin, mangangamoy pa rin. Hindi po natin masabi kasi baka mamaya yung magalit, mga mga kabahayan dyan magalit sa akin. Although lakeshore na to. Tsaka yung sistema rin kasi nung na inintroduce ng Feed Pro regarding sa Poso Negro, yung paano minimize yung amoy, ayun. Maganda rin yung sistema nila. May filtration tank, tapos yung magagamit pong fertilizer nga, yung mga dumi na pinatuyo, baboy, opo. Tapos at the same time yung tubig naging water irrigation sa mga buko. Yun, parang sila. Nagtulong-tulong yung mga solusyon mo, nakuha mo lahat. Opo. Tapos noong kasalukuyang nire-research ko pa yung yung product ng Feed Pro kasi nakita ko yung laman niya, maganda. Kaya talagang pinanood lahat yung regarding sa Feed Pro na lang. Pero nag-umpisa ka, nakita mo kagandahan ng Feed Pro, pagkatapos yung system niya, yung may ipa ka, meron kang water pool, PIGS. Ano pa yung mga nakita mong problema na maaaring makaharap mo na, sabihin nating nalutas mo naman? Ang nakita ko lang na problema yung sa ipa. Una yung supply. Pangalawa, yung medyo bumabara siya sa mga drainage, which is nare-repair naman. Nare-repair naman. Yun lang po. So sa baboy, wala ka namang problemang nakita? Walang challenges dyan? Wala naman po. Actually, noong taglamig, ang lamig-lamig kasi noong January talagang iba ang lamig ng January. May inubo sa kanilang dalawa, isa doon sa dulo, isa dito sa dulo. Pero na-manage naman. Pinainom lang ng gamot sa ubo, tsaka sa lagnat. Wala, ilang araw lang silang ganun. Pero sa ganyan, ang katawan po kasi nila. Okay, no, pangatawan. Pero sa ganyan naman, hindi naman natin sinasabing iwasan ng paggamit ng mga antibiotic kapag may sakit, ano? Hindi naman, sir. Hindi naman po. Ang antibiotic po kasi talagang mai-advise po natin na ibigay pagka po kailangan lang talaga. Opo. So, pero ang time to time lang po talagang regular na ini-inject natin sa ating mga alagang baboy ay vitamina lang po. Opo, vitamins lang po at saka purga. Yun lang po. Hindi naman magastos. Hindi naman, sir. Minimal lang po ang additional na sa costing natin. Ikukumpara po dun sa epekto naman ng kanyang paglaki. Okay, dito sa pag-aalaga mo, no, Feed Pro ka, tapos PIGS.
nakita mo sa internet, nakita mo sa ating alamin, nakita mo sa mga bali-balita. Pero paano mo nakilala itong mamang ito? Ano po, nung tumawag ako sa FeedPro, tsaka may nakalagay naman doon sa na yung mga contact person sa area. Yun, siya kaagad yung natawagan ko. Naniwala ka naman kaagad sa mga ipinaliwanag ng FeedPro? Opo. Kasi may basis naman eh. Okay. May basis naman, tsaka ni-research ko rin naman talaga. Pinuno mo sila ng mga questions? Opo. Ano mga questions na binigay mo sa kanila? sa kukuha ng IPA. Iyan ang problema kasi yung una saan. Iyon yung sa filtration tank po, yung pinaka ko, yung layer kung paano talaga magpa-function ng maayos yung filtration. Kasi nandoon yung magiging cause ng problem kung sakali po eh. Doon sisingaw yung amoy. Yun. Okay, sa pakain, nakita mo maganda, no? Sabi mo hilat siya ng baboy, ang karne okay lang siya. At ano ang nakita mo pang pwede nating masabi na nakatulong sa pag-aalaga mo kung ang pag-uusapan natin yung pakain na FeedPro? Kasi binanggit mo sa akin kanina, tama pala ka Jerry, Ervin, yung dapat binabantayan mo yung tamang dami ng pakain. Kwento mo sa amin yan. Yung binigyan kasi ako nung FeedPro ng feeding program. Nung una, yung tao ko medyo hindi kasi masyadong yung tao, hindi aral kasi galing lang probinsya. Hindi niya nasusunod. Bigay ng bigay. Minsan kulang. Madalas siguro nakukulangan. Kaya nagkaroon siya ng panang winning gap. Winning lag po. Winning lag. So kahit anong gawin mong pagpapakain doon, ayaw nang lumaki. Kaya ang ginawa ko, nababansot. Opo, dinispatch ko na siya. Ngayon, anong dinispatch mo? Yung baboy o yung tao? Parehas. Okay, parehas. pero may mga 80 kilos pa rin naman kaming nakuha. More than 80s. Maganda pa rin po. Kaya lang ang gusto ko kasi yung ma-maximize. Ngayon, pag alis ng tao, tapos nagpalit kami ng bagong set na ulit sila ng baboy, sinunod ko na yung feeding program talaga. Talagang, yun lang pala. Ano yan? Strictly following the program. Opo, susundin mo lang talaga. Okay kabayan, tulad po ng ating mga nakaugnay, si Miss Ana Macalanda ng Rizal, marami pang mga hog raiser ang pwedeng pamarisa ng mga kababayan nating nais na mag-alaga ng baboy. Isang alagain na nagbibigay ng magandang negosyong pinagkakakitaan ng napakarami. At ang mga piling hog raiser ng FeedPro kabayan ay pawang modelo at huwaran. Tinawag nating FeedPro Burrito sa ating palatuntunang ating alamin. Katuwang sa hog industry ng FeedPro ng Pro Natural Feeds Corporation. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FeedPro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal.
hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, muli po nating babalikan ang iba pang mga magagandang uri ng mga imported na manok, pangkarne, pangitlog, at mga show-type na chicken, kabayan. Mula sa Sachi Fernandez family ng Candon, Ilocos Sur, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam mo ba na ang inahing baboy ay maaaring manganak ng 10 hanggang 12 biik? Ang biik ay pwede niyong ibenta ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. At kikita rin kayo ng 2,500 hanggang 9,000 sa isang palakihing baboy. Paano? Sumali sa hog racing seminar ng GSK upang matutunan ang breeding, housing, farm management, at PIGS o ang tinatawag na baboyang walang masamang amoy. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, muli po nating balikan ang mga kaibigan po ng ating palatuntunan na may mga alagang imported na manok, matataas na uri at lahi, kabayan. Genuine kung tawagin, show type, at magandang magbigay ng karne at itlog. Panoorin po ninyo kabayan ang mga manok sa Sachi Fernandez Chicken Farm sa Candon, Ilocos Sur. Nakikita ko yung dilaw na yon. Anong klase yun? Yan naman ang Giant Buff Orpington. Ano? Orpington? Orpington. How do you spell Orpington? O-R-P-I-N-G-T-O-N. Ganon. Orpington. Saan ang galing yung Orpington na yan? USA. USA. Ano naman ang maibibigay niyan? Good for layer and meat also. And show type. Show type yan. Mapapakita natin yan. Mamigila siya. Gaano kalaki ang inaabot niyan? Kinilo namin nung dumating dito nasa 5.5 kilos. Aba, malaki ha? Malaki siya. Kasi giant nga eh. How many kilos would you expect from them? I think remain more or less. Okay. More than 7 I think. Okay, pagka yan umabot yan, na ng bata pa yan, di ba? Sa 6 kilos. Pero pagka umabot na siya ng nangingitlog din yan. Oh, nangingitlog How many na. eggs do they give you? 5 months nangingitlog na. Gaano kalaki, karaming itlog? Marami siya magbigay ng itlog pero hindi ganun kalaki. Ano lang siya. Regular size lang. Oh, pero lumalaki siya up to 6 kilos ha? Oo. Oo. Ang itlog niya maliit pero pagka napisa, ang laki ng sisiw. And how much percent would they be able to hatch? Hatching ba ito? Hatcher? Ano ba ito? Yung naglilimlim? Wala. Incubator yan. So incubator din siya. Pero pagka ayaw mong haluan siya ng Rhode Island, ng yung nag-hatch, ayaw mo nun. Ayaw ko ng mix. Ayaw mo nun ha? Pagka original siya. Ayaw. So pagka original na ganon, pero yan, mangingitlog pa rin. Trio ba yan ang dumating? Actually, trio yan na matay ang isa. Ganon. Dalawa na lang. Pero may itlog na siya. Mayroon ang itlog. So mapaparami mo na yan. Actually, mayroon akong parating pa na in-import. So, hindi, ibig sabihin, yung mga alaga mo na yan, oo, mapaparami na. Oo, napaparami. Na. May pisa na ako niyan. Ganon. May hats na ako. Okay. Kabayan, ang mga manok nating naipakikita ay mula sa pamilya po ng Fernandez at Sachi sa Candon, Ilocos Sur, na kung saan ay makapamimili kayo ng mga manok na nais po ninyong alagaan. Dahil dito'y marami pa kaming ipakikita sa inyo sa mga darating na pagtatanghal ng ating palatuntunan
ating alamin. Showtype Chicken, kabayan. Mula sa inyong lingkod, ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan. Ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.